Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. So, panahon na naman na makikita natin sa daan ang iba't ibang po mga pamitayin. Para po sa atin, it is amusing na makakakita po tayo ng mga kaganapan sa daan. Paulit-ulit, every year sa ganitong panahon na tinatawag natin Holy Week o Lenten season, na mga bagay na para sa atin, masasabi natin na walang katotohanan. Tayo po natin sabihin yun sapagkat niloob ng Diyos. Kinawaan tayo ng ating Diyos na maintindihan natin ang katotohanan. Sa isang makikita natin sa daan, simula kahapon, yung tinatawag na gapang ba yun? Gapang yung hinahataw yung likod, pinapadugong likod, at kunwari, nagsasakripisyo para sa ating Panginoon. Meron tayo nakikita sa kainit-inita ng araw, ay tumitihaya, dumadapa sa semento, at binabarbecue ang kanilang mga sarili. May makikita tayong nagpapasan ng mga cross na mabigat. May nakikita tayong lumalakad ng paluhod. At unti-unti na naman nating marinili sa mga panahon na ito ang mga pagbabawal sa maraming bagay. Bawal maligo sa Biyernes Santo sapagkat patay ang tubig, patay ang Diyos. Bawal maggala sapagkat nagkalat ang mga maligno. Pakinggan natin mabuti. Makaisa tayo sa nagkakaroon mga kapatid ng paniniwala sa mga bagay na ito. Bawal maggala sapagkat nagkalat ang mga kampol ng diablo at mga maligno at walang pipigil sa kanila. Bakit? Dahil patay daw si Jesus Christ kapag Biyernes. Maraming bawal at marami tayong mga pangitay na nakikita na taliwas sa katotohanan ng sinasabi ng Biblia. Ngunit mapalan tayo mga kapatid dahil pinaalam sa atin ng Diyos ang katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Ano bang sinabi ng Biblia sa mga araw na ito? Ano ang naganap sa araw ng Huwebes? At anong naganap sa araw ng Biyernes sa kinabukasan noong panahon na naandito pa sa lupa ang ating Panginoong Jesucristo? Okay. Yung mga kaganapan ng Huwebes, mga kapatid, mababasa natin sa Biblia ang mga istorya na kung saan idinaos yung huling hapunan ng ating Panginoong Jesucristo kasama ng kanyang mga disipulo. Kagaya ng ating pong kinukommemorate sa gabi nito. Huwebes po yun, Huwebes ng gabi. The Lord's Supper or the Last Supper. Doon din sa panahon na yon ay pinagkanulo ni Judas ang Panginoong Jesucristo. Doon din sa panahon na yon, Huwebes, itinatwa ni Pedro ang Panginoong Jesucristo. Doon din sa panahon na yon, hinugasan ng Panginoong Jesucristo. Pakinggan po natin mabuti. Pakinggan po natin mabuti. Sa panahon din na yon, Huwebes, hinugasan ng Panginoong Jesucristo ang mga paa ng kanyang mga disipulo. Sa panahon din iyon, mababasa natin ang panalangin ng Panginoon sa hardin ng Gethsemane. Yan yung mga kaganapan ng araw ng Huwebes. And then sa kinabukasan, o sa panahon din na yon, dinakip, nung gabi na yon, dinakip ang ating Panginoong Jesucristo at dinala sa Sanhedrin. Dinala sa mga nagsasabik, sila ang nakakaalam ng katotohanan. At doon siya hinatulan. Kaya nung following day, Friday, doon itinako ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Okay, tayo bilang mga mananampalataya, mga kapatid, hindi na
malabo sa atin ang mga katotohanan ito. Dapat namumuhay tayo ng maliwanag sa atin kung ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon nung sinabi niya sa krus ng Kalbaryo, take note, bago siya mamatay, ang salitang naganap na. Okay? It is finished. O sa wikang Hebreo, o sa wikang Griego, tetelestai. Tetelestai. Ano ang ibig sabihin nun? When Jesus was dying at the cross of Calvary and uttered the words, "It is finished," what did he mean by it? What really is finished? Ano ba ang tinapos ng Panginoon? Ano ba talaga ang ginanap niya? Ano ang meaning ng salitang ginanap na, naganap na sinabi ng Panginoon? Take note, bago siya namatay. So bago siya namatay, sinabi na niya na tapos na. Okay, pag-uusapan natin ang teksto na mababasa po natin sa Aklat ng Juan, chapter 19, verses 28 to 30. John chapter 19, verses 28 to 30. Nandito ba? John chapter 19, verses 28 to 30. And it says, later, knowing that all was now completed, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put a sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. So the question we asked earlier is, when Jesus was dying at the cross of Calvary and uttered the words, tetelestai, or it is finished, what did he mean by it? Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ba talaga ang natapos na? O ano ba talaga ang tinapos ng Panginoong Jesucristo? Bukas, sa TV, pag manonood kayo, at ang ibang mga relihiyon, pag magsisimba sila ng Friday, maririnig na naman nila ang pagme-message ng tinatawag na Siete de Palabras or the 7 last words of Jesus Christ. Bagamat di natin ito tatalakayin, nais kong banggitin sa inyo itong 7 last words of Jesus. Meron po kasing significance ito sa kanyang planong kaligtasan. Maybe, mapag-aralan natin, God is willing, on Sunday, kung medyo mag-i-skip tayo sa ating series. The 7 last words of Jesus. Number 1 is, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Imagine that Jesus, pinapako siya sa krus, pero hindi siya nagsasabi ng tipong galit at paglaban. Habang pinapako siya, sakit na sakit sa nangyayari. Imagine that. Pinako sa kamay at sa mga paa. Pero ang binabanggit ng Panginoon is, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Kadalasan tayong
Kadalasan natin nakikita ang sarili natin sa mga. Because we do not know the truth. Mabilis tayong mag-judge. Mabilis tayong mag-isip ng pangit. But Jesus Christ, because He knows the truth, alam niya ang katotohanan, imbis na magalit siya sa mga taong nananakit sa Kanya, ang ibinulalas pa ng Panginoon ay kapatawaran. Yun yung unang words. Imbis na magalit sa kasalanang ginagawa sa Kanya ng sangkatauhan, ang ibinulalas ng Panginoon ay forgiveness. So that first words, Jesus Christ upon the cross of Calvary it talks about forgiveness from sins we committed to Him. And then, truly I tell you, listen very carefully. Number 2 words, truly I tell you today, you will be with me in paradise. Sinabi niya yon sa nasa kanang kriminal na kasama niyang pinako sa krus. Tatlo sila doon, si Jesus Christ sa gitna, meron sa kanan, meron sa kaliwa. Yung sa kaliwa, hindi siya pinaniwalaan, yung sa kanan, naniwala sa Kanya at nais makipagrelasyon sa Kanya. At sinabi niya, today, I'm telling you the truth, you will be with me in paradise. It talks about hope of salvation. Listen very carefully. Mga kapatid, it talks about hope of salvation. Yung criminal na yon, criminal nga siya eh. Wala na siyang magagawa. He cannot make any retribution. Kung ano man yung ninakaw niya, hindi na niya may babalik. Kung sino man yung pinatay niya, hindi na niya masasabihan ng, I'm sorry. Kung sino man yung nilapastangan niya, wala na siyang magagawa to make retributions about his sins. Ano mang kasalanang nagawa niya. But then, ginising ng Panginoon ang kanyang puso't isipan at umamin siya sa kung sino siya at kung anong kanyang kalalagayan. Nakaawa-awa at humingi siya ng kapatawaran sa ating Panginoong Jesucristo. Nakasama niyang nakabayubay sa krus. At nagkaroon siya ng matindiyas na pag-asa, bagamat parang wala ng pag-asa ang kanyang kalagayan. Wala na siyang magagawa. But then, because of the words of Jesus Christ, I'm telling you the truth. Today, you will be with me in paradise. It talks about hope of salvation. Even in the bleakest, darkest moment of your life, na para bagang wala ng pag-asa. Binibigyan ka ng kapayapaan at pag-asa ng Panginoon dahil sa kanyang mga salita. And then, number 3 is, woman, behold your son. And to his disciple, he said, behold your mother. It talks about the importance of relationship. Bago mawala ang Panginoong Jesucristo, bago siya mamatay, inisip niya ang kalalagayan ng kanyang magulang. Wala na si Joseph. Matagal nang patay, pinalitan ni Jesus Christ si Joseph bilang padre ni pamilya, bilang ang tawag sa ganon, yung kumikita ng pera, breadwinner. Si Jesus Christ ang breadwinner ng family after ni Joseph, nung kanyang tinuturing na ama, biologically, tinuturing, pero hindi niya ama niya ay ang Diyos. After Joseph, si Jesus Christ na ang tumayong padre ni pamilya, breadwinner ng pamilya. Kaya habang nakabayubay siya sa krus, hindi niya pinabayaan at inihabilin pa rin ang kanyang magulang, ang kanyang ina, sa pamamagitan ng paghahabilin ito sa kanyang beloved
disciple. Sino siya? Sino yung disciple na yun? Tagal na natin. Sino yung disciple na nag-iisang disciple? Out of 12, ay nag-iisang disciple na nakasunod kay Jesus Christ hanggang sa mamatay siya. Sino siya? John the Beloved. John the Beloved. Yung nagsulat ng aklat ng Juan, yung Gospel of John, and then the epistles of 1 John, 2 John, yung mga epistles na yun. Itinagubili niya ang kanyang ina. And then, it talks about relationship. And then, number 4, my God, why have you forsaken me? Okay. Kanina lamang, tinatawag yung unang words, pakinggan natin mabuti mga kapatid, kanina lamang, tinatawag ni Jesus Christ ang kanyang ama na ama. Remember the first words? Father, Father, forgive them, for they know not what they are doing. And then, itong fourth words na sinasabi ni Jesus Christ is, my God, why have you forsaken me? Bakit nagkaroon ng pagkakaiba ang tawag ni Jesus Christ sa kanyang ama? Bakit hindi na niya tinawag ang ama as ama, kundi tinawag niya na ito na Diyos. Diyos ko. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Sa mga panahon na ito, mga kapatid, nawala o tinalikuran ng Diyos ang kanyang anak. Nawala yung relationship. Kailangan mangyari yun. Okay? Listen very carefully. Para ma-appreciate natin ang ginawa ng ama at ng anak para sa atin. Ang pinakamahirap na mangyayari sa Diyos Ama at sa Diyos Anak ay talikuran ng Ama ang kanyang anak. Okay? Kaya natin gawin yon sa ating mga anak. Gaano man kasama ang mga anak natin, kaya natin talikuran sila. Parang, ewan ko, ako hindi ko nai-imagine. Ano man ang ginawang pagkakamali ng aking anak, hindi ko ma-imagine na matatalikuran ko siya. Maaring sa isang saglit, sa bugso ng aking galit, ay tiisin ko siya, pero maya-maya, mawawala na naman yun. Sapagkat hindi ko pinipilit ang aking puso at ang aking isipan na mahalin siya. Nandun yung pagmamahal na yan. But at this moment, mga kapatid, nung sinabi ni Jesus Christ na, my God, why have you forsaken me? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sa panahon na yon, hindi na niya makita o maapuhap yung relationship niya sa kanyang ama. Kaya sinabi niya, bakit mo ko pinabayaan? It must happen, mga kapatid. Sapagkat sa moment na yon, ibubuhos ng Ama sa ating Panginoong Hesukristo ang sumpa, ang kabayaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Kaya sa mga panahon na yon, nagdilim ang sangkalangitan. At ibinuhos ng Ama ang lahat ng kanyang puot at ang kanyang galit, sapagkat si Jesucristo sa mga mata ng Ama ay hindi na ang kanyang anak, kundi ang kinasusuklaman niyang kasalanan. Kung hindi mangyayari yon, hindi mahuhugasan at mababayaran ang ating mga kasalanan. At that moment, sinasabi ng 1 Corinthians 15:21, God made Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in Him we might become
the righteousness of God. Sa panahon na yon, nang sinabi ng Panginoon, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nagkaroon ng exchange. Divine exchange. Si Jesus Christ, tinignan bilang ating mga kasalanan at tayo ay tinignan ng Diyos na siyang katuwiran na hinahanap niya. Napakadakila ng pag-ibig ng ating Diyos na sukat hindi natin maunawaan. Tinanggap ng Panginoong Jesucristo sa moment na yon ang lahat ng tuot ng Ama. Ininom niya ang saro ng kapaitan. Nagsakripisyo siya para sa ating kapatawaran. It talks about the ultimate sacrifice. God's justice and God's righteousness exacted. Inubos ng Panginoong Jesucristo lahat ng tuot ng Ama. Kaya ang tingin niya sa iyo ngayon ay isang katuwiran, maputing katuwiran by the virtue of what Jesus Christ did at that cross of Calvary. That moment. And then number 5, I thirst. Ako'y nauuhaw. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? It talks about Jesus' humanity. Talagang nauuhaw ang Panginoon? Talagang nakaramdam siya ng depleted water and depleted blood coming out of His body. Kaya nung tinusok siya nung isang sundalo, ano yung lumabas na nakita sa kanya? Blood and water. Jesus Christ was depleted. Lahat ng juice ng kanyang katawan, be it blood, be it water, naubos. Tunay na nakadama ang Panginoon ng pagkauhaw. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi niya dinaya ang kanyang kamatayan. Tao siya. Kagaya natin. Na nahihirapan, nauuhaw, nangangawit. Tao siya na nakakadama ng lahat ng ating nararamdaman. Hindi siya nakipagdayaan. Ginawa niya. Totoo siyang nagsakripisyo at nagtiis ng lahat ng hirap para maabot lang tayo. And then, yung pag-aaralan natin ngayon, it is finished. Tetelestai. Tetelestai. It is finished. Naganap na. Tapos na. Kaya yung nakikita niyo sa daan, mga kapatid, yung pahataw-hataw sa likod patugo, it seems, ginagaya nila o inuulit nila ang sakripisyo ng Panginoon. Kapatid, tandaan mo, it is finished. Tapos na. Wala kang gagawin, kapatid, para idagdag mo sa kung ano yung makatotohanang ginawa na ng Panginoon. Sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na ang nakakaraan. Wala ka ng sakripisyong gagawin. Even our, ano tawag natin doon? Fasting, anything, hindi na yun makakadagdag sa iyong kaligtasan, kapatid. But sometimes, kung gusto natin talagang magbigay ng panahon sa Panginoon, and if it is necessary for our meditation, nagpa-fasting tayo, nagsasakripisyo tayo, nag-abstain tayo sa mga bagay-bagay para lang maipakita natin sa Lord, Lord, I am serious. Gusto kong marinig ang iyong katuwiran. Gusto kong marinig ang iyong karunungan. Ginagawa natin yon?
but it doesn't add up. Hindi yun nakakadagdag sa iyong kaligtasan. At hindi yun nakakakumbinsi sa Lord na ililigtas ka niya. No. It is finished. Tetelestai. Okay? Sinabi ng Panginoon na tapos na, bagamat buhay pa siya. Ibig sabihin, mga kapatid, nung sinabi ni Jesus Christ na, my God, why have you forsaken me? And then, the Father poured out upon Jesus all the curses, all his wrath. Kinuha ng Panginoon lahat yun. Dinala ng Ama lahat sa katawan ni Jesus Christ, ang lahat ng sumpa na yun. At kinaya ng ating Panginoon na inumin lahat ng iyon. Buhay pa siya nung sinabi niya, tapos na! Nainom ko na lahat! It is finished. Tetelestai. And then he bowed down his head and he said, Father, into thy hands I commit my spirit. It talks about God's sovereignty over life and death. Tandaan natin, mga kapatid, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi niyo ako mapapatay. Wala kayong kakayanan na patayin ako. Kusa akong ibinibigay ang aking buhay. At kusa ko rin itong kukunin. God is sovereign over life and death. Tinapos muna ng Panginoon ang kanyang trabaho. At sinabing, tinapos ko na! Sa kanya ibinigay ang kanyang buhay. When everything is finished, Jesus then bowed down his head and gave up his spirit. So what is really finished? Number one, the work for the redemption, the work for salvation of the elect, which God has planned before the world began, is now completed, fulfilled, exacted, culminated. Yung pinag-aaralan natin kada linggo, mga kapatid, na plano ng Diyos patungkol sa kanyang mga hinirang, elected, foreknown, predestined, for salvation and for glory. Sa panahon na ito, when Jesus said that it is finished, all the plan of God before the world began, mga kapatid, is now finished. Culminated. Tinundo ka na. Bagamat buhay pa tayo hanggang ngayon. Bagamat wala pa tayo 2,000 years ago, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. But all the plans of God, before the world began, lahat ng pinagplanuhan niya sa krus ng Kalbaryo ay tinundukan ng ating Panginoon at wala nang makakabawi doon. Wala nang makakasira doon. Wala nang idadagdag doon. At hindi na yun mapapalitan pa kailanman. The fulfillment of predestination plan of God for the elect. Ito'y napakaihinam na mabuting balita para sa atin. At magdudulot ito, mga kapatid, kung ikaw ay isang hinirang ng Diyos, dahil sa kaunawaang ilalagay ng ating Panginoon sa iyong isipan, ito'y magdudulot ng napakatimyas na pagpapasalamat at pagpupuri at pagsamba sa Kanya. So hindi natin nauunawaan yon, hindi tayo bubukalan ng matimyas at makatotohanang pagpupuri, pagpapasalamat at pagsamba sa Kanya.
Ang mga hinirang ng Diyos na nakakaunawa ay talagang magbibigay ng bukal ng pasasalamat at pagpupuri at pagsamba sa Kanya sapagkat nauunawaan nila ang mga salita ng Diyos. Number 2, what is really finished? The cup of God's wrath against the sins of the elect was satisfied, drunk, and drained by once for all sacrifice of Jesus Christ. The end of the sacrifices of sins, mga kapatid, is over. Yung dinami-daming sacrifice na ginagawa ng mga Judaism, listen very carefully. Baka kasi nandun pa iisip natin sa mga sacrifice na parang may gagawin pa tayo para tayo ay patawarin at para tayo ay i-redeem, tubusin ng ating Panginoon. Ang katotohanan o ang ibig sabihin ng salitang it is finished, mga kapatid, the end or pagtatapos ng anumang ginagawang sakripisyo ng tao para paboran siya ng Diyos. Tapos na ang lahat ng sacrifices. Although, ang Judaism until now ay ginagawa pa rin itong mga sakripisyo na ito. Pero sa ating mga nakakaunawa, mga kapatid, tapos na ang anumang sakripisyo. The only sacrifice na hinihintay ng langit na tutubos sa lahat ng kasalanan ng sangkatauhan ay ang nag-iisang sakripisyo ng ating walang kasalanang Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Okay? So natatapos na lahat ng sacrifice. Huwag kayong gagaya sa mga nakikita sa labas na parang may ginagawa sila sa Panginoon. Pagpunta niyo bago kayo katapat ng Fred Smart, merong nakita niyo yung tatlong, dyan? May tinanim silang tatlong cross dyan. So, ginagaya nila yung Golgotha, yung Calvary. Kanina umaga, sa kainitan ng araw, nakikita ko mga kabataan, mga edad nila Dia, mga edad nila Badet, nagpapatali sila, nagpapabilad sila sa araw na ganun, mga kabataan. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mga ma-heat stroke pa, maging sanhi pa ng kamatayan. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. When Jesus said, at the cross of Calvary, it is finished, kapatid, wala nang sakripisyo. The end na ang lahat ng sacrifice. Dahil isang sakripisyo lang ang hinihintay ng langit. Ang sakripisyo ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng lahat ng kasalanan ng mga hinirang. And lastly, what really is finished? When Jesus said, it is finished. The power or dominion of the enemy over the lives of the elect and the curses inflicted upon the lives of the elect has been ended by Jesus Christ, by Jesus' sacrifice. Mga kapatid, anong tinapos ng Panginoon? Tinapos ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ang paghahari sa iyo ng kaaway. Tanda mo yan. Listen very carefully. Anong tinapos ng Panginoon? Ang paghahari sa iyo ng kaaway. Galatians chapter 5, verse 1. Dito tayo mag-e-end. Akalain kasi natin, salvation is kung anong freedom. Galatians chapter 5, verse, wala. Galatians chapter 5, verse 1,
Galatians chapter 5 verse 1, if you have your Bible, dito tayo mag-e-end, mga kapatid. Ano ang tinapos na gawain ng Panginoon? Anong ibig sabihin nun? Galatians chapter 5 verse 1 says, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. It is for freedom that Christ has set you free. Malaya ka na, kapatid. Kaya lang, tanungin mo yung sarili, saan ka malaya? Saan ka pinalaya ng Panginoon? Maraming tao sa sirkulo ng Kristyanismo ang pagkaintindi sa ibig sabihin ng kalayaan or freedom. Pakinggan niyo mabuti. Baka isa tayo sa namumuhay ng ganito. Baka ang akala natin, when Jesus said, you are free. If the Son of God sets you free, you are free indeed. Malaya ka na nga. Baka ang akala natin, malaya na ako. Magagawa ko na ang lahat ng gusto kong gawin. Malaya na ako magkasala. Anyway, ligtas na ako, pinalaya na ako ng Panginoon, hindi na ako mapapahamak. Malaya na ako. No. Hindi ka pinalaya ng Panginoon para magkasala. Saan ka pinalaya ng Panginoon? Sa kuko at kamandag ng kaaway. Hindi ka malayang magkasala. Pinalaya ka ng Panginoon sa pagkaalipin ng kasalanan. Yun ang sinasabi sa Biblia. Marami ang nag-iisip at marami tayong nakikita. Nagsasabing Kristiyano. Pero ginagawa lahat ng kabalastugan sa buhay. Yun ang inaingatan natin sa Truth and Life. Kaya maging ang pastor nyo, sinasabi nyo, kung nakikita nyo ang pastor nyo, at sa lahat ng aspeto, apat yan. Kayamanan, babae, kapangyarihan, pagpapasikat. Kung nakikita nyo nagkakaproblema ang pastor nyo doon, huwag nyo na siyang iaalaw dito. Huwag na. Huwag na. Huwag nyo nang iaalaw ang pastor nyo dito. Sapagkat ang tinuturo ng Biblia, mga kapatid, tayo ay pinalaya ng Panginoon. When Jesus said at the cross of Calvary, it is finished. Ibig sabihin nun, kapatid, pinalaya ka niya sa kamandag at kuko ng kaaway. Kaya kung may kontrobersiya kayong nakikita sa pastor nyo, ilantad nyo. Pakita nyo sa kanya. Patunayan nyo. At pag napapatunayan yung tama ang kontrobersiya ang nakikita nyo sa pastor nyo, hindi na kailangang mag-usap pa. Bababa ang pastor nyo. Hindi na kailanman pwedeng magsalita sa Panginoon. Yan ang challenge natin, hindi lang sa pastor, maging sa bawat isa sa atin. Magiging makatotohanan tayo sa itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Pinalaya ka, kapatid. Hindi para magtampisaw sa kasalanan. Pinalaya ka sa kuko at kamandag ng kasalanan. And Jesus said, it is finished. Tinapos na niya ang pag-alipin sa iyo ng kasalanan, kapatid. Kaya ginagawa kanyang karapat-dapat na makisa at makibahagi sa kanyang banal na hapunan. So we challenge, every day we will challenge ourselves. Totoo ba ako sa Panginoon? Totoo ba ang aking pagiging Kristiyano? Karapat dapat ko bang tawagin ang aking sarili
na Kristiyano, tagasunod ng aking Panginoong Kristo. Nung tinapos ba ng Panginoon ang kanyang gawang ng kaligtasan sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na ang nakakaraan, ito ba'y makatotohanan sa aking buhay? Hindi tayo gumagaya sa nakikita natin sa labas. Hindi tayo nagpapasikat. Hindi tayo naghahangad ng anumang kapangyarihan. Iyon ang kultura ng Truth and Life Christian Church. Isang araw magugulat tayo sa mga istorya sa ating sirkulo, mga kapatid. At tayo magpapasalamat sa Panginoon sapagkat kinulit tayo ng Panginoon at pinakialaman niya ang ating mga buhay. Kaya kaya natin tumindig ng nakataas sa ating with heads held high sa harap ng sanlibutan. At pwede natin ipagmalaki kung ano ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. God really finished His work in our life. Papurihan natin at pasalamatan natin. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O malaming dakila,